ניצולי השואה. נכון. קראתם? כן. בואי, ממי. טוב. בקיצור, Binati niya. Lahat ng madaanan nito, binabati niya. Lahat ng pwedeng basahin, babasahin niya. Ayan siya. Ang aking mabait na alaga. Boy, mami, boy. Odmiyat magiyagesim. אני אחריי. Going to our lunch again. Andito na nga kami sa dining. Tada! Ayan na. Pipila na nga tayo. Pero punta muna tayo sa mesa. Punta tayo ng kutsara. Hello. Let's go, boy, да? כן. מרק? מרק? זהו? מרק? קטולקו. היה חפלה. מרק? מיליון מן הראשון. Lagay ko muna dito. Kukuha lang ako ng pagkain ni Lola. לא אני עשיתי מה שניזה, הלך. כן, זה בסדר. אבל אני מחבור לו שיהיה. Mami, crispy. Ano הכל מסע. הייתה? Yes. Ano sandi? Yes. יאללה. הנה, זהו בבית סיפור. כן, בואו. היית? Ясно, ты не хлеб. хотите? А? Не хотите хлеба? Ну, сейчас не едят хлеб. Почему нельзя? Ну, положи. Можно, Эмочка? הבאת לחם? хочешь это самое? רוצה לחם, כן? רוצה לחם. זה אסיאתי. כן. כן, מאוד. כן. спасибо. יעבוד. לחם. בבקשה, ברק. Что это за хлеб с маком? מה יש לנו? ביי ביי. מה? כן, בלי לבדוק? בטח, מה? Siyempre, may soup. Marak. Hindi, marak sila. Ken, marak. Marak. Ken. Anilo kakat sa lahat. זה בעיות בבטן. אנשים, כל האנשים שיכולים, אתה לא יכול לעשות יומיים. Vegetable sa lahat. Salad. לא סומך באנשים. אם לא אנשים אחד, קצת ירקות. זה נשאר, Kain tayo. Para kumain, tikman ko muna ang soup ko, masarap. Masarap siya. Lentil soup. Marak adasim. Kain muna tayo. Tapos na po kumain. Lagay na natin sa lagay na ng mga hugasin. גול, Ito. עוד אחד. Tודה. Rachiti lokakat. יעבוד.
Kinuha niya na. Shalom na. Pinamalag sila kuman. Dadatingan na yung mga kakain. Ayan na sila. Okay naman ang isang binatilyong ito na binatin niya ang kanyang lola. Umalaw lang siya. Nagdadatingan na ang mga ulis. Tumipila na sila para sa kanilang lunch. Yan. Yan ang eksena dito sa araw-araw tuwing lunch. Mamaya ulit. Hinihintay ko pa si Lolang matapos kumain. Hindi pa siya tapos. Ito siya. Atarotse? Ken? Tagit siya, Lom. Ayan. Gusto raw niyang makita siya. Kaya sinero. Ayan ang alaga ko. Hindi pa siya tapos kumain. Alam niyo naman may mga tao rito, yung mga maiedad na medyo okay pa mga utak, mga nakikialam. Hindi raw kumakain ng wasto itong alaga ko. Ang dami kaya inilagay sa plato. Natural hindi nito kayang ubusin yun. My goodness. Yan, marami na ngayong tao kasi mag-alas 12 na kaya halos dati nagdadatingan na para kumain. Ano na sila? Yan. Halos lahat ng table ay occupied na lahat. Ayan. Kumakain na ang lahat. Ang iba ay tinitake home kasi mas gusto nila sa kanilang bahay kumain. Yan ang kaganapan dito tuwing tanghali. Dito sa Betabot, sa English ay Home for the Aged. At siyempre, yung walang katapusang saging. Tingnan nyo. Saging. Pero maliliit yata ngayon ang saging. Nakakaraan ng lalaki, kambal pa. Ngayon maliit, small size. Pag gutom, kayang umubos ng 3 nito. So, iti-take home na lang namin ito ni Lola at pang merienda din. Magkakakain niya, kailangan lumisan na kami. Nino? Bape. De pape. Pepe. Dinako tape, mami. Pinaki hape. Dilise, meloklap. Okay. Linis ko na yung kanyang pes. Tsaka kamay. Nagkakamay kasi siya. Tapos nang kumain. Going back home na. Mahmoud. Sa 10. Yes. Right eh. Abal yes lang no hat babayit. לא, הוא אומר לי, תודה רבה, אני אומרת, מה שמך? אז הוא אומר, מחמוד. השם שלו? זה השם שלו? But I'm not sure. Let's say that. מה? השם שלו? השם שלו מחמוד. אני חושבת, הוא ערבי. בטוח. הבנתי
תראי, בן אדם טוב, אז אין מה לעשות. כן, כולם עובדים שם ערבים. אין יהודים, כולם ערבים. אבל הם טובים, מסתדרים. הם טובים. כן. גם המנהל ערבי, סימון. כן, נוסטריה. איך קוראים לו? הבוס? סימון. לא, הבוס, כן. זה סימון הבוס. אז הוא ערבי? ערבי אבל נוסטרי, לא בן מוסלם. אדם, העיקר בן אדם. הרבה ערבים פה טובים. יש גם, יש, כל אחד, יש טובים, יש רעים. כל מקום. זה נכון. Pabalik na kami, tapos na mag-lunch. Malaman natin kung saan naman ito pupunta. Sana umuwi. Kasi palagi niya sinasabi hindi niya bahay yun. Ay, tingnan natin. May aso sa likod ng maganda. Okay, yes, keleb yape. Tira, mami, tisari. Boy, גדול ו... yape, ek hasarot silo. Ganda ng aso. במקום. כן. וואו. Kita niyo ba? Ay, si Gadol. מסערות. Ren. מי הבוס שלו? Ani lo makira. Loko lang na si Makiri. Gandang aso, ang laki. Makayang lahi yun. Mainit ngayon. Pag sana ako magka-problema הגענו sa למקום. כן, אפשר לשתות עכשיו קפה. tingnan natin. אניה וזאתי השנייה. כן, עברו. nakon. Boy, anak no ni stay kape. יופי. Ay, sana wag magyaya mamaya. Problema ko dito pag nagyayang lumabas eh. Shalom. Andito na kami. Ay. Buksan natin. Buksan natin ang ilaw sa may kwarto niya. Pakulo na ako ng tubig kasi bibigyan ko siya ng kape. Inaani may kamemet mayim. Laking kape. אוי, כולם רוצים קצת כזה. Ken. Ine. Buksan din natin ang bintana. Ani makinakape. מי זאת? At! At matay hait cheira. Kolkak cheira. Ulay esrim. יש לך מבט טוב. Palagi niyang pinagmamalaki yung picture niya nung kanyang kabataan. Sadya naman talagang maganda. Siyempre, mistisa eh. Ranger. Siyempre, magaganda din tayo mga Pinay. Alam niyo ba, gusto nga nilang ating kulay. Nagpapaitim pa talaga ang mga yan. Nagbibilad sa araw. Para lang mapatulad yung balat nila sa atin na kayong manggi. Nagtitimla ko muna siya ng kape. Ako naman hindi. Kasi ako ay bawas-bawas sa kape. Sandali lang, magtitimpla lang ako ng kape. Sandali lang ha, magtitimpla lang. At binigyan ko nga siya ng kape. Kaya ayun, nagkakape siya ngayon. Ngayon naman itong ginamit ko kanina sa paglalampaso ng sahig. Ilalagay ko naman sa kanyang tamang taguan. Ayan. Ayan siya, nagkakape. Anirakta se bakuts. Sabi ko ilalagay ko to sa labas.
Alam nyo naman pag kami mga ganyan na, mga matatanda, lahat ng kilos mo itatanong kung ano, bakit, kaya para walang maraming mahabang usapan. Sinasabi ko na kaagad sa kanya. Lakas ng aeroplano. Yes, Albiron! Eh. Dati nung bata pa ko, tuwang-tuwa ako pag nakakarinig ng aeroplano. Labas, kakaway-kaway pa. Kala mo makikita nung nakasakay sa aeroplano. Dinis Israel, nakakarinig ako ng tunog ng aeroplano. Hindi na naman ninenervous na kagayang dati. Kaya lang nakakapag-alala. Kasi nga, halos naging normal na din nung nakaraang mga taon na pasulpot-sulpot ay may giyera. Ngayon hindi na, sanay na. At salamat naman at ngayon ay peaceful ngayon dito. Sana tuloy-tuloy na. May natanaw akong puno. Akala akong malunggay. Hindi pala. Hawig lang. So, ngayon naman kailangan mahimo ko siya na matulog. Kasi yan ang nagiging problema ko sa kanya dito. Pag naisipan niyang uuwi siya sa bahay niya, narito naman siya sa kanyang bahay. Yan ang karaniwang nagiging problema sa mga matatanda nagkakaroon ng Alzheimer. Nagsisimula yan sa nagbabalik sa kanilang isip yung unang nangyari sa kanilang buhay. At dahil nga hindi ito yung kanyang bahay nung una, kumbaga ito'y napalipat na lang siya dito mga 3 years ago. Yun ang nakatanim sa isip niya, yung pinanggalingan niyang bahay. Doon niya gustong umuwi. May nakatira na sa bahay na yun, iba na ang may-ari. So doon kami nagkakagulong malimit. Kaya hanggat maaari, ayaw ko siyang payagan lumabas. Kasi nga pag nakalabas siya, pang-away kami. Ayaw niyang bumalik dito. Pagpipilitan niya kung saan niya gusto. Kaya hanggat maaari, nakikipagtigasan ako sa kanya. Hindi ko binubuksan ang pinto. Kahit na kung ano-anong sabihin niya, naroong binabantaan niya ako, hahampasin daw niya ako ng kanyang tungkod. Sabi ko naman, hahampasin din kita, mas malakas ako sa iyo. Pero siyempre, hindi yung totoo. Para lang sa bata na, para ding sa bata na tinatakot lang natin. Inambaan nga niya ako. Kunwari, inambaan ko rin. Pero kunwari lang yun. Kasi nga, minsan ang ganitong uri ng sakit, kailangang makuha mo yung takot nila sa iyo. Kung hindi mo makuha siya, ika nga, sa malumanay na pananalita, sa pakiusap, para rin sa bata, diba? Sa una, ulok. Pag hindi na maulukan talaga, kailangan mo ng takutin. So, ganun din ang estilo sa pag-aalaga ng ganitong mga may dementia o Alzheimer. Pero kahit ganito to, mabait din naman. Tuwing may nagagawa ko sa kanya maganda, ay naku, halik siya ng halik. Sa loob pa naman, kikiliti ako. Sabihin na, Nat, kamuda. Ang ibig sabihin ng kamuda, you are very nice. Sa umaga, ganoon. Tapos sa hapon, away kami. Nakakatuwa. Challenging talaga. Nai-apply ko dito yung pagka-teacher ko. Kasi nga, di ba, pag teacher ka, kailangan kaya mong humawak ng iba't ibang ugali. So, ganun din sa pagka-caregiver. Dahil naranasan kong humawak ng iba't ibang ugali ng mga bata. May mabait, may makulit, may pilyo, may malambing, lahat na. Kaya nai-apply ko yon dito sa mga ugali ng mga matatanda na naaalagaan ko. So far, ang pinakamahirap pa lang na naalagaan ko, yung isang matanda na bata pa siya, pinakabata sa lahat. Mag-80 pa lang siya, pero matindi ng kanyang Alzheimer. Yung pag nawala siya sa kanyang sarili, pinapalayas niya ako. At talagang hindi siya titigil.
naninigaw talaga. Kasi nga, yun yung bipolar, dalawang katauhan. Minsan napakabait, minsan napakasalbahe. O paano, hanggang dito na lamang muna itong aking maikling video na ito. At salamat sa pagsama sa akin sa panonood at ingat kayong palagi. Malapit na ang Pasko. Pwede nang magregalo, pwede na rin tumanggap ng regalo. Hindi lang naman bagay ang pwedeng iregalo. Pwedeng peace of mind, pwedeng kung katampuhan mo ay makipagbati ka na. Yun ang the best na regalo, di ba? Okay, see you again. Bye-bye.